Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ko guys. Let's go! Nakakarimarim. Ganun na lang, no? Binanatan. Kahapon pa yan. Wala pa rin tayong nababalitaan na ano na naganap. Sabi po ni Castro, natuwan-tuwa. High na high si Castro ngayon eh. Lahat ng issue nakasawsaw siya eh. Ayan no. Active. Hindi na napapansin ko mga kaibigan ano, kay Castro mga kaibigan. Pag may mga issue, nandyan siya mga kaibigan. Sumasaw-saw. Pabida ba? Just party panggulo lang yan eh. Representative Franz Castro reveals. Binisto. Pwede namang ganito ang ginawa ng mga congressman. Sige, parinig natin kay Castro. Bahala na siyang magano. Para tayo, hayaan nyo na si Castro. Atakdog ka nila. Kayong mga makabayan black, tuwan-tuwa kayo, di ba? Sa bagay, kanya-kanyang gamit yan. Nagagamit nyo yung leadership ng House of Representatives. In return, ginagamit nyo rin naman sila. Di ba? Ginagamit nyo rin sila eh. Okay. Ito ang sinabi ni Castro. Reveals discussions among some political party leaders in the House of Representatives on possible filing of impeachment resolution against Vice President Sara Duterte. O yan nireveal ni Castro na mayroong political party leaders na nag-uusap-usap, nagdidiskusyon kung sila ba yung para sa posibleng pagpa-file ng impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Okay. Castro disclosed that political party leaders are behind the talk of impeachment. Pwedeng naghuhugas kamay naman si Castro rito. Binibisto niya yung mga house leader habang siya ay naghugas ng kamay. Dahil sinasabi niya, pinag-uusapan ng may mga maritisan, mga chismis dito na baka mag-file ng impeachment, sabi ni Castro. Ayan. Pero sila daw sa makabayan, wala pa po silang posisyon kung magpa-file sila ng impeachment. Hindi ng mga congressman, no? Ang tanong, ano po ang kasong ipapile nyo? Puta, ngayon lang po ako nakarinig. Lahat po ng impeachment trial, nauna po yung paglabag. No? Lahat po ng impeachment trial na napanood ko sa Pilipinas. Kay Erap, kay Gloria, kay Sereno, hindi pala si Sereno, ano pala yung co-warrant to. Kay Corona. Yan ang mga napapanood natin na impeachment. Nauuna po yung complaint, no? Ibang klase talaga yung mga leader ng House ngayon, House of Representatives. Unahin na muna natin kung tayo ba'y magpa-file ng kaso o hindi. Madali na yang kung ano iko-complaint natin. Ang tanong, ano po ang iko-complaint? Ano po ang complaint ninyo? Ano ang nilabag sa konstitusyon ni Sara Duterte? Binoto po ng 32 million yan, mga congressman. Binisto na kayo ni Castro. Yung binoto ng 32 million, kayo magpapasya? Kayong ilan lang kayo? 300? Kayo magpapasya kung tatanggalin o hindi? In the first place, wala man lang kayo nababanggit. Ano ba kasalanan ni Sara Duterte na nilabag niyang konstitusyon? Confidential fund?
Kailan pa naging masama ang confidential fund? Lahat merong confidential fund. Lahat ng presidente. May na-impeachment ba? May sinampahan ba kayo na impeachment dahil sa confidential fund? Ano pa? Bukod sa confidential fund. Wala nga kayong pinag-uusapan, no? Tignan nyo to, One News to. TV5. O yung may-ari ng TV5. Ano ang ikakaso ninyo? Ngayon lang po ako nakakita na nauna muna yung pinag-uusapan yung impeachment, wala pa pong kaso. Kay Erap may wetting, kay Gloria merong mga CTE at kung ano-ano pa. Pero hindi nakakalusot sa Congress dahil kakampi niya mga congressman noon. Eto mukhang makakalusot. Pero wala pang kaso. Kala ko nawala lang si Kuya Badong eh. Kay Corona, meron din, di ba? Yung mga hindi nagpa-file ng wala dun daw yung kayamanan ni Corona sa ano, na napatunayan na mali. Namatay na yung tao, pinagtulungan nyo. Mga politika sa Pilipinas. Kay Unity yung mga yan, ha? Unity yung mga yan. Hindi na ako ano sa inyo. Anong ngayon kung hindi nyo kami ganun din naman. Umaasa pa nga kami na ipagtanggol nyo man lang. Pucha, hindi na nyo na nga pinagtanggol. Kayo pang mga kakampihan tumitira. Nilinaw po ni Pangulong Duterte, hindi po lahat ng congressman ay magnanakaw. Yun lang pong kumukuha ng 30 to 40%. 30 to 40% na mga komisyon. Ito pinakamalupit na sinabi ni Pangulong Duterte. Sa sobrang pagkuha ng komisyon, naisipan na ng mga congressman. Ito latest nagugulat kayo, di ba? Sinabi po ni Pangulong Duterte yan. Sabi ni Pangulong Duterte, wag na kayo, naging congressman ako. Naunawaan niya po ang maging congressman. Kaya po naglilipatan. No? Kasi po pag hindi kayo lumipat, wala kayong sariling proyekto na maibibigay sa mga mayor ninyo. Naintindihan nyo? Yung sweldo nyo lang bilang congressman. Pag kayo po ay wala sa party ng speaker, kasama ng party ng Pangulo, wala pong maibibigay sa inyo. Kaya po naglilipatan. Yung mga hindi marurunong na nagsabi, kaya naglipatan yan dahil siniraan ni Duterte. Utot nyo. Nung panahon ni Duterte, pinakamarami rin siyang congressman. 120 yung congressman niya. Yung iba kaalyado. Ibig nyo sabihin, siniraan ng dating presidente. Siniraan ni Pinoy yung mga congressman na yun kaya naglipatan. Hindi po. Ganun po ang kalakaran. Yung speaker po ang nagbibigay ng mga proyekto. Ang pagkakaiba lang, pag mga Duterte may proyekto, hindi sila nagpapalagay ng pangalan. Hindi sila nagpapalagay ng muka. Project of Davao City. Hindi tulad ng mga dating administrasyon, mga kaibigan. Kailangan ba natin banggitin? Kilala natin mga kaibigan kung sino yung mga yun mahilig sa mailagay nila yung mga mukha nila sa mga tarpaulin, ganun. City government. Project of wala po, hindi uso sa Duterte yung mukha at pangalan. Wala nilalagay sa mga Duterte na MR. Siyempre, hindi naman nila pangalan. Ngayon kakaiba po, no? Pinag-uusapan na impeachment, wala pang kaso. Ang tindi nyo. Wala nga kayong nasasabi na kakaiba po talaga.
Kakaiba po ngayon. Matatalino yung mga yan. Sino po yung kinakausap ni Biden? Yung ating pong kapitbahay na Indonesia. Bakit? Ewan. Yung Indonesia ba ay tinabla niya yung China? Hindi, pinagmamalaki ni Widodo na meron siyang pinagawa ng China yung kanyang bullet train. Kinakantsawan ni Widodo lahat. May bullet train kami. Kayo wala. Okay. Ang point lang dito mga kapatid, talagang sagad-sagad ngayon, no? Hindi pa nakakaraos kay Castro, may balak naman na mag-counter, may balak naman si Diliman na sampahan uli ng kaso si Duterte dahil sa pagkakakulong niya. Bakit hindi mo sampahan ng kaso yung yung mga tumestigo sa iyo? Sila sana. Di ba mga kaibigan, dapat balikan niya yung mga yun. Yung mga tumistigo. Yung mga Pag di niya binalikan yun mga kaibigan, alam niyo na may nangyari. bumaliktad. Hindi pala pwede. Bakit kaya hindi pwedeng sampahan na kung kayo, 'di ba? Kung kayo nakulong dahil sa false testimony, ang una kong kakasuhan yung nag-false testimony, maliban na lang kung 'di ba? Kung may kasunduan kayo. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. G, peace out.